Casimero may pasabog na payag, hindi talaga antukin kapag ako nang nasa ring. Muling nabulabog ang mundo ng boxing matapos mag-post ang dating 3-division world champion si Johnny Real Casimero sa isang tila pasilip sa kanyang susunod na malaking hakbang. Sa kanyang huling video caption, hindi itinago ni Casimero ang kanyang kumpiyansa tungkol sa isang paparating na negosasyon o laban niya. Parang may bagong balita na paparating nga. Parang papaldo naman tayo mga boss. Basta ako nang nasa ring, hindi ka talaga antukin. Anong ibig sabihin itong mga kwento? Bagamat wala pang opisyal na anunsyo kung sino nga bang susunod na makakalaban ng angas ng Pinas, pero marami ang naniniwala na isang big money fight o isang eliminator bout ang niluluto para sa kanya. Ang salitang papaldo ay malinaw na indikasyon na malaking kontrata ang nakataya. Narito ang ilang dahilan mga kwento kung bakit mainit ang pahayag na ito. Una, entertainment value. Kilala si Casimero sa kanyang agresibong estilo na lagi nagati ng knockout. Kaya naman, totoo ang kanyang hirit na hindi antukin ng mga fans. Pangalawa, target list. Nananatiling maingay ang pangalan ni Casimero sa radar ni Naoya Inoue at iba pang mga top contenders sa Super Bantamweight Division ayon sa iba. Pangatlo, the comeback. Matapos ang ilang issue sa timbang at pagkansila ng mga laban noon, tila determinadong patunayan ni Cuadro Walas na siya pa rin ang road warrior ng Pilipinas. Kaya naman mga kwento abangan ng mga susunod na araw kung mabubunga ba ang matapang na payag nito sa isang kumpirmadong fight contract. Isa lang ang sigurado, pag si Casimero ang sumalang, asahan ng bakbakan ang masaksiyan ng mga tao. Samantala, mukhang kailangang maganap ng bagong ruta ang ating mga pambato na sina Pedro Taduran at Charlie Suarez. Matapos maging malinaw na ang kanilang mga target na kalaban, mas gustong lumaban sa iba. Sa madaling salita, puro boy iwas ang drama sa world stage. Kahit lumipad pa patungo ng Las Vegas ang International Boxing Federation minimum weight world champion na si Pedro Taduran, pero tila malabo na ang mangyayari ang unification bout laban yan kay Oscar Collazo na may hawak ngayon ng World Boxing Association o WBA at World Boxing Organization o WBO world title belts. Pero ang problema, mas kursunada si Collazo na makaharap ang dati niyang tinalo na si Champ Melvin Jerusalem na may hawak ng World Boxing Council world title belt. Kaya ang plano, dahil sinjo ng kampo ni Taduran, naghanap na ng backup plan ang kanyang manager na si Kukoy Lorde at representative na si Sean Gibbons. Target na isa lang si Taduran sa California sa unang linggo ng Abril para lang mananatiling aktibo ang Pinoy champion habang naghintay ng pagkakataon para sa undisputed title. Samantala, hindi rin pinalad ang ating Kings Warriors na si Charlie Suarez habang nag-aabang ng pagkakataon laban sa mga higante ng Junior Lightweight Division. Tila, sarado ang pinto sa ngayon dahil sa Mexican Showdown. Ang problema, ang target ni Suarez na si Emmanuel Vaquero Navarrete ay kumpirmado na makipagbakbakan kay Eduardo Sugar Nunez sa February 28 sa Arizona. Kaya naman, imbes na Suarez, isang Mexican Civil War ang iainin na Navarrete at ni Nunez sa mga fans. Garantiya ni Navarrete, handa siyang mamatay sa ring. May depensa lang ang kanyang titulo na direktang pumatay sa tsansa ni Suarez na masingi sa usapan sa bakbakan. Mga kakwento, marami ang nagsasabing sadyang high risk and low reward ang may pagpukpukan sa mga Pinoy, kaya mas pinili ng kampo ni Collazo at Navarrete ang ibang ruta. Kaya sa ngayon, kailangang magtiyaga ni Taduran at Suarez sa mga alternative opponents habang naghintay na matapos ang taguan sa dibisyon. Boy iwas kasi ang mga gusto nilang makakalaban na mga kampiyon. Mga kakwento, huwag kalimutang mag-like, share o mag-follow at mag-subscribe sa Kwentong Di Pa Nakwento para sa pinakamainit na updates na maaring hindi pa nakwento sa inyo. Kaya ang susunod na video ay inyong abangan para sa ating panibagong kwentuhan.